Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service, ang digital platform ng Presidential Broadcast Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, mahalagang ipakilala ang pagkaing Pilipino sa mga dayuhan. Ito ang iginiit ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa nationwide kick-off ng Filipino Food Month. Ayon sa Pangulo, ang kahalagahan ng pagpapakilala ng pagkaing Pilipino sa mga dayuhan ay upang mas maunawaan ng mga ito ang pagkatao at kultura ng Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Kasabay ng pagdiriwang ng Filipino Food Month, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkain bilang bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng Pilipinas. Sa Lucena City, sinabi ng Pangulo na isinusulong ng pamahalaan ng experiential tourism upang lalong ipakilala ang pagkain Pilipino sa loob at labas ng bansa. Anya, hindi na lamang simpleng pamamasyal ang hinahanap ng mga turista ngayon, kundi ang kakaibang karanasan sa mga lugar na kanilang binibisita. Paliwanag ni Pangulo Marcos, ang pagkain ay hindi lamang bahagi ng pang-araw-araw na buhay kundi isang mahalagang instrumento sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino. Naniniwala rin ang Pangulo na sa oras na matikman ng isang dayuhan ang lutong Pinoy, mas mauunawaan nito ang kasaysayan at tradisyon ng bansa at magiging dahilan para balik-balikan ang Pilipinas. Kusina bilang santuaryo ng ating kasaysayan, ng ating kultura at pagkatao bilang Pilipino. Mga kababayan, sa pamamagitan ng ating mga pagkain, matutuklasan natin ang ating pagka-Pilipino. Malikhain, matatag at may malasakit sa kapwa. Ating ipagdiwang ang pagkain Pilipino. Ipamana natin ito sa susunod na henerasyon. Panatiliin natin ang ating mga tradisyon habang tayo ay naglalakbay patungo sa isang bukas. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tinututukan na ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagtugon sa 3 dekadang problema sa kakulangan ng istruktura para sa pangangalaga sa mga kabataan upang madagdagan ang kaalaman ng mga ito. Ayon kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ito ang dahilan kung bakit itinutulak ng pamahalaan ang pagkakaroon ng Child Development Centers sa bawat barangay sa bansa. Ang detalye ng balitang ito muli kay Raquel Bayan.
Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagbasa at reading comprehension sa kabuuang development at pagiging handa ng mga bata para sa eskwelahan. Ito ayon sa Pangulo ang dahilan kung bakit tinutulak ng pamahalaan ang pagkakaroon ng Child Development Center sa mga barangay sa bansa upang mabigyan ng access ng mga bata sa early learning programs, makapagbasa, makapaglaro habang natututo at iba pa. Sa ceremonial signing ng Joint Circular on the Establishment of CDC, sinabi ni Pangulo Marcos na 3 dekada na ang problema ng bansa sa kawalan ng structure care na kailangan sa kritikal na mga taon ng paglaki at pagkatuto ng mga bata. Hanggang sa kasalukuyan, nasa 3,800 na barangay paanya ang walang structure care dahil sa kakulangan sa resources. Bagamat hindi anya matutugunan ng isang iglap ang problemang ito, ang Marcos administration unti-unti at hindi titigil sa paghahanap ng solusyon upang maipabot sa mga bata ang nararapat na resources at kaalaman para sa kanilang pagkatuto at development. Years. These challenges have been accumulating for the past 30 years, cannot be solved overnight. But that does not mean we should not begin. It should no longer be the case. Today we gather with one goal, to create a better and brighter future for our children. Today our agencies are working hard to make our education system right for our students. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan Radyo, Pilipinas Radyo Publiko. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Tuloy-tuloy lamang ang alyansa para sa Bagong Pilipinas sa pangangampanya sa kabila ng pag-alis ni Senadora Amy Marcos sa koalisyon. Ayon sa campaign manager ng alyansa at Navotas Representative Toby Tiangco, hinahangad ng koalisyon ang tagumpay ng senadora. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Nananatiling nakatuon ang alyansa para sa Bagong Pilipinas sa pagpapaabot ng plataporma ng senatorial candidates sa mga Pilipino sa kabila ng pag-alis si Senator Amy Marcos sa koalisyon. Ayon kay Navotas Representative Toby Tiangco, campaign manager ng alyansa, nirerespeto nila ang desisyon ng senadora at hangad nila ang ikitatagumpay niya. Gayunman sa parte ng alyansa, tuloy-tuloy lang din anya ang kanilang pangangampanya. Nagkatuon anya ang alyansa sa pagpapaabot ng mensahe sa taong bayan ng kakayanan, track record at kapabilidad na matulungan ang Administrasyong Marcos sa nalalabi nitong 3 taon. Sabi pa ni Tiangco na sa pamamagitan ng paglalatag ng track record ng 11 kandidato ng alyansa ay mas makikita ng taong bayan na kaya talaga tuparin ang senatorial belts ang kanilang mga ipinangako at plataporma. May 11 kandidato, nakikita naman pag pinagkumpara talaga yung track record, which is very important, diba? Kasi yung track record, yun ang nagpapatunay na kaya niyang gawin yung mga pinapangako niya gawin, diba? Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nanawagan ng pagkakaisa at pag-asa si Alyansa para sa Bagong Pilipinas, Senatorial Candidate Manny Pacquiao sa pagsisimula ng United Nations Games. Binigyang diin ng tinaguriang pambansang kamao na ang sports ay isang universal language na nagbubuklod sa iba't ibang kultura at nagdudulot ng kapayapaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Nanawagan ng pagkakaisa at pag-asa si Alyansa para sa Bagong Pilipinas Senatorial Candidate Manny Pacquiao sa pagbubukas ng United Nations Games. Ibinahagi ng boxing legend sa harap ng global audience ang kanyang naging paglalakbay mula sa kahirapan hanggang sa tagumpay at binigyan diin kung paano ang sports ay naging daan upang siya ay maging inspirasyon ng milyon-milyong tao. Anya isang karangalan para sa kanya na maging bahagi ng pagbubukas ng taunang United Nations Games bilang pagdiriwang ng International Day of Sports for Development and Peace. Pinalalahanan niya ang lahat ng sports ay higit pa sa kompetisyon, isa itong universal language na nagbubuklod sa iba't ibang kultura at nagdudulot ng kapayapaan. Ayon sa dating senador, kung mas maraming tao ang masasangkot sa sports, mas mapayapa ang mundo. Pinuri rin niya ang United Nations paggamit ng sports bilang kasangkapan sa kapayapaan, kasabay ng panawagan na ipagpatuloy ang naturang advokasya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Positibo ang naging pagtanggap ng mga kongresista sa pagbaba ng inflation rate nitong nagdaang Marso. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, isang patunay lamang ito na nagbubunga ang mga hakbang na ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Ikinatuwa ni House Speaker Martin Romualdez ang naitalang pagbagal sa inflation para sa buwan ng Marso na nasa 1.8%. Anya ipinapakita nito na ang mga hakbang at intervention na ginawa ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay epektibo. Sabi pa ng leader ng Kamara, ang pagbaba sa presyo ng mga bilihin ay bawas gastos din para sa mga Pilipino. Ayon sa PSA, malaki ang ambag sa pagbaba ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages sa pagbagal ng inflation. Umaasa naman si Romualdez na mapanatili ang inflation rate ng mas mababa pa sa 2%. Kasabay ng paalala sa gobyerno na paghandaan ang panahon ng tag-ulan. Maging si House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda, positibo ang pagtanggap sa mas mababang inflation rate. Inaasahan na anya niya ang pagbagal sa inflation dahil hindi na rin anya gano'ng mataas ang price pressure sa key commodities lalo na sa bigas. Katunayan, bumaba pa nga anya ito ng 7.7% year on year. Kailangan naman anya na bantayan ang presyo ng karne na nakapagtala ng 8.2% na pagtaas. Bagay anya na maaaring makaapekto sa nutritional balance sa diet ng mga kabahayan. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga pangalang katunog ng kilalang pangalan sa show business ang nadiskubre sa listahan ng mga umano ay nakakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education o DepEd. Ito ay mula sa panahon na nasa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ang nasabing mga pangalan ay pawang wala ring mga record ng kapanganakan, kasal o kamatayan mula sa Philippine Statistics Authority. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Mga pangalang katunog ng kilalang mga personalidad sa sine at pelikula naman na nadiskubre sa listahan ng mga umano'y nakatanggap ng 612.5 million confidential fund mula OVP at DepEd sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara Duterte. Kabilang sa mga pangalang ibinahagi ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega na binayaran ng confidential fund ng OVP sina Hanilet Camille C., Fiona Biong, Fiona Villegas at Joel Linangan. Habang nasa listahan naman ng DepEd sina Fiona Ranites, Ellen Magellan, Erwin Ewan at Gary Tanada. Sabi ni Ortega, hindi na nakakatawa ang paulit-ulit na paggamit ng mga peking pangalan na parang hinugot mula sa sine at showbiz. Pawang wala rin mga record ng kapanganakan, kasal o kamatayan ang mga individual sa PSA. Nauna nang isiniwalat ni Ortega ang miyembro ng binansagan niyang Budol Gang na kasama ni Mary Grace Piato, sina Xiaomi Ocho, Miggy Mango at Jay Camote, pati na ang Dodong Gang, Team Amoy Asim at Team Grocery. Gate ng House Leader ang kawalang ebidensya na tunay ang mga taong ito ang saring magiging matibay na ebidensya sa impeachment trial. Paalala pa niya na batay sa COA Joint Circular ang mga pangalan para sa confidential fund ay dapat nasa isang sealed envelope at nakatago sa isang vault. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagpapatuloy ang misyon ng Philippine Interagency Contingent sa Myanmar mula nang magtungo doon noong Abril 1 at 2 ng 2025. Ito ay kasunod na isinasagawang search, rescue and retrieval operation at pagbibigay ng tulong medikal sa mga nasasanggip na buhay matapos ang pagtama ng magnitude 7.7 na lindol noong Marso 28. Batay sa ulat ng contingent sa Office of Civil Defense, pumalo na sa 268 na mga pasyente ang nabibigyan nito ng serbisyong medikal. Kabilang sa mga naibigay na ng grupo ang general medicine, surgery, pediatric at orthopedic care at pag-alalay ng mga obstetrician gynecologist sa mga buntis. Nagbigay serbisyo rin ang mga Pilipinong doktor na kasama ng team sa mayroong hypertension, type 2 diabetes, arthrosis, muscle disorders, wrist at hand injuries at iba pa. Kasunod nito, sinabi ng OCD na plano pa nitong magpadala ng karagdagang tauhan sa hinaharap upang mas maraming buhay ang masagip sa Myanmar. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Kaisa ang Kamara sa pagbabantay sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga overseas Filipino worker
o OFW sa gitna ng tensyon sa Taiwan at pagtama ng lindol sa Myanmar at Thailand. Binigyang diin ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Jude Asidre na dapat maging prioridad ang kaligtasan ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Aktibo nagbabantay ang Kamara sa sitwasyon ng mga OFW sa Taiwan at Myanmar at Thailand. Ayon kay House Committee on Workers Affairs Chair Jude Asidre, lagayan niya dapat prioridad ang kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan abroad. Kahit nga samantalahin ang pagkakataon na i-trace ang mga OFW na nasa Taiwan, kunin ang kanilang update ng lokasyon at contact number. Ito ay sa gitna na rin ng tensyon sa Taiwan dahil sa ginagawang military drill ng China sa palibot ito. Sabi pa ng kinatawan, mabuti ng maaga para pabilis din na mailikas sa ating mga kababayan sakaling lumala ang sitwasyon. Magagamit din naman anya ang updated na mga impormasyon sakaling magkaroon ng kalamidad sa Taiwan. Pagdating naman sa mga Pilipino apektado ng lindol sa Myanmar at Thailand, nakaantabay din anya sila sa mga advisory ng Department of Migrant Workers. Bilang konkretong tulong naman ay kasama niya ang emergency team ng Eastern Visayas Medical Center at ang emergency response team ng Tacloban sa ipinatalang team na DOH para sa rescue response sa naturang mga bansa. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inanunsyo ng pamunuan ng MRT3 na magpapatuloy ang pagpapatupad nito ng extended weekday operations. Kaugnay nito mananatili ang bagong last trip schedule sa weekdays na alas 10:35 ng gabi sa North Avenue Station at alas 11:09 ng gabi sa Taft Avenue Station. Ayon sa MRT3, ito ay dahil sa positibong feedback mula sa publiko at sa direktiba ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Sa unang 2 linggong pilot test ng naturang polisiya, umabot sa 61,004 na pasahero ang napagsilbihan sa karagdagang oras ng operasyon. Sa bilang na ito, 29,530 pasahero ang nakinabang mula Marso 24 hanggang 28, habang 31,474 naman mula Marso 31 hanggang Abril 4. Bukod sa pinalawig na oras ng biyahe, magpapatuloy ang MRT3 sa pagdaragdag ng isang train set tuwing rush hour upang mas mapabuti ang serbisyo para sa mga pasaherong gabi na nakakauwi. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinalakas pa ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at United Kingdom para sa offshore wind o OSW development. Kaugnay nito nakipagpulong si Department of Energy o DOE Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo kay United Kingdom Trade Commissioner for Asia Pacific Martin Kent upang pag-usapan ang repurposing ng mga daungan para suportahan ang sektor ng OSW. Ang detalye ng balitang ito mula kay EJ Lazaro. Pinungunahan ni Department of Energy Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo at United Kingdom Trade Commissioner for Asia Pacific Martin Kent ang isang pagpupulong upang pag-usapan ang posibleng pagtutulungan sa lumalagong offshore wind o OSW industry ng Pilipinas. Sa isinagawang high-level meeting na dinaluhan din ng mga kinatawan mula sa PPP Center at Philippine Ports Authority, tinalakay ang repurposing ng mga daungan upang suportahan ang OSW sector. Ayon kay Commissioner Kent, buo ang suporta ng UK sa energy transition ng bansa na kapwa layong mag-decarbonize sa pamamagitan ng offshore wind development. Ipinahayag naman ni Undersecretary Bacordo ang matibay na hangad ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa mga bansang may malawak na karanasan sa OSW gaya ng UK upang mapabilis ang pag-abot sa National Climate Goals. Bahagi ang OSW ng Philippine Energy Plan 2023 to 2050 na naglalayong makamit ang 35% renewable energy share pagsapit ng 2030 at 50% pagdating ng 2050. Sa pamamagitan ng matatag na pandaigdigang kooperasyon tulad ito, ayon sa DOE, patuloy na tinatahak ng Pilipinas ang landas tungo sa isang malinis at mas matatag na sektor ng enerhiya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blores.
Muling tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pangako nito na depensahan ang soberanya ng bansa at pagtulong sa pagtataguyod ng katatagan sa rehiyon. Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa katatapos na 10th Raisina Dialogue na isinagawa sa New Delhi, India noong isang linggo. Ayon kay Bronner, habang nasa momentum pa ang modernisasyon ay lalo anyang nagiging handa ang AFP na harapin ang mga banta, lalo at nakatutok ito ngayon sa external defense. Binigyang diin ni Bronner na nakaangkla sa pangmatagalang stratehiya ang AFP Modernization Roadmap upang paunlarin ang kakayahan ng mga sundalo. Dahil dito, ikinakasana ng Pilipinas ang pagbili ng mga panibagong kagamitan gaya ng missile systems, frigates at multi-role fighter jets para sa integrasyon ng air at missile defense ng bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, suportado ng isang mambabatas ang planong pagbili ng Pilipinas ng 20 F-16 fighter jets. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre, may epekto rin sa ekonomiya ang pagpapalakas ng kakayahan ng sandatahang lakas ng bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Nagpahayag ng suporta ang isa sa leader ng Kamara sa planong pagbili ng Pilipinas na 20 bagong F-16 fighter jets sa Estados Unidos. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre, mahalagang bahagi ito ng modernisasyon na pagpapalakas sa pambansang depensa. Giit niya, hindi lang sa seguridad may impact ng pagpapalakas sa kakayanan ng AFP dahil maging sa ating ekonomiya ay may epekto ito. Masisiguro kasi anya na kung ano mang pagbabanta ay kaya natin tumindig at mayroon tayong matatag na defense capability. Kamakailan ay inaprubahan ng US State Department ang pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas na tinataya nagkakahalaga ng $5.58 billion. Bagay naman na nakaayon sa layunin ng Pilipinas na i-modernize ang Air Force kasabay ng pagpapalakas ng koordinasyon nito sa mga kaalyadong bansa. Binigyan diin ni Asidre ang kahalagahan ng pagbili ng mga makabagong kagamitan upang maproteksyonan ang teritoryo at kaligtasan ng mga Pilipino, gayon din ay maagap na makaresponde sa disaster response. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy sa pagtanggi ang Department of Health o DOH ng anumang donasyon mula sa industriya ng tabako. Kaugnay nito, binigyang diin ang kagawaran na magpapatuloy pa rin ang pagpapatupad ng smoke-free at vape-free policies. Ang detalye ng balitang ito mula kay EJ Lazaro. Sa gitna na lumalalang kaso ng paggamit ng sigarilyo at vape sa bansa, nanindigan ng DOH na hindi ito tatanggap ng anumang tulong o donasyon mula sa tobacco industry, maging sa ahensya, mga opisyal o alinmang unit nito. Ito ang naging pahayag ng DOH sa gitna ng mga batikos matapos makita si Secretary Teddy Herbosa sa larawan kasama ang mga opisyal ng Philip Morris Fortune Tobacco Corporation sa isang turnover ceremony ng mobile laboratory clinics at water station na donasyon sa DSWD noong Marso 20. Depensa ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro sa press briefing noong nakaraang linggo, hindi donasyon para sa DOH ang mga tinanggap na kagamitan at dumalo lamang si Herbosa sa naturang aktibidad sa Malacanang. Kaya bilang tugon, iginiit ng DOH na patuloy ang kanilang pagpapatupad ng smoke-free at vape-free policies kabilang na ang pagtanggi sa anumang ugnayan o suporta mula sa tobacco industry. Sang-ayon naman sa pinakahuling datos ng 2023 National Nutrition Survey, tumaas sa 24.4% ang paggamit ng tabako sa mga Pilipinong edad 20 hanggang 59 mula 19% noong 2021. Bunsod nito, binigyang diin ng DOH na ang paninigarilyo ay pangunahing sanhi ng mga sakit sa puso, baga at kanser na siyang nangungunang dahilan ng pagkamatay sa bansa. Kasama rin sa mga epekto ng paninigarilyo at paggamit ng vape ang EVALI, diabetes at iba pang malalang kondisyon sa kalusugan. Panawagan din ng kagawaran, maaaring gamitin ng publiko ang DOH Quitline 1558 at iba pang serbisyong pangkalusugan upang tuluyang makalaya sa bisyo ng paninigarilyo at pag-vape. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Muling tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pagsunod sa mataas na pamantayan ng aviation safety. Matatandaan na dumalo ang CAAP sa Approved Training Organization o ATO Summit 2025 kung saan tinalakay ang mga issue sa pagtalima, lisensya, inspeksyon at pagpapahusay ng safety protocols. Ang detalye ng balitang ito muli kay EJ Lazaro. Muling iginiit ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang kanilang dedikasyon sa aviation safety at regulatory excellence sa katatapos na ATO Summit 2025 sa Pasay City. Sa ika-6 na Approved Training Organization Summit na ginanap nitong linggo, pinagtibay ng CAAP ang pakikipag-ugnayan sa flight training organizations at maintenance training organizations. Tinalakay sa summit ang mga issue sa compliance, lisensya, inspeksyon at ang pagpapahusay ng safety protocols. Kabilang sa mga naging focus ang Flight Standards Inspectorate Service Processes, pilot licensing at mas maayos na pagsusumite ng flight plans para sa visual flight rules. Ipinakilala rin ang bagong audit surveillance plan para sa mas mahigpit na monitoring. Tiniyak din ng CAAP na patuloy ito magpapatupad ng mahigpit na pamantayan sa aviation training at safety upang mapanatili ang integridad at competitiveness ng Pilipinas sa pandaigdigang industriya ng aviation. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Makikinabang ang 34,000 tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG sa mas pinagtibay na ugnayan nito sa Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund. Kamakailan, bumisita si Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta kay PCG Admiral Ronnie Hill Gavan sa punong tanggapan ng Coast Guard bilang kortesiya. Ang detalye ng balitang ito mula kay EJ Lazaro. Inaasahang papakinabangan ng mahigit sa 34 na personnel ng Philippine Coast Guard o PCG ang pinatibay na partnership nito sa Pag-ibig Fund. Ito ay matapos ang courtesy visit ni Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta kay PCG Admiral Ronnie Hill Gavan sa punong tanggapan ng Coast Guard sa Port Area, Maynila. Dito iprinisenta ni Acosta ang mga programa makatutulong sa mga kawani tulad ng Housing Loan Program, MP2 Savings, Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH at ang Pag-ibig Loyalty Card Plus. Nagpahayag naman ng buong suporta si Admiral Gavan at handang maglaan ng espasyo sa PCG compound para sa Pag-ibig Office upang maging mas accessible ang mga serbisyo nito. Layo ng partnership na masigurong mas maraming kawani ng PCG ang makinabang sa mga benepisyo ng Pag-ibig Fund lalo na sa aspeto ng pabahay at financial security. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay iparireport matapos ang kanilang pagkabilanggo.
Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Stop and spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Build Better More program ng pamahalaang Marcos, tuloy-tuloy ang pag-arangkada maging sa sektor ng turismo. Isa na dito ang pag-upgrade ng mga historical sites sa bansa gaya ng Gat Andres Bonifacio Shrine and Ecotourism Park sa Maragondon, Cavite na pinangunahan ng DOT Tiesa. Ang historical shrine ay pag-alala sa katapangan, determinasyon at pagiging makabayan ni Bonifacio na nawa ay maging inspirasyon sa taong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Tuguegarao, healthcare facility visit sa Nueva Vizcaya, isinagawa ng Department of Health Cagayan Valley Center for Health Development. Ang detalye ng balitang ito mula kay April Bracho. Iti gandat mamuan ti kasasaad ken accessibility dagiti health facilities kadagiti nasuli nagkaluglugar nang isayang kat Department of Health wenno DOH Cagayan Valley Center for Health Development ti serye ti panagbisita iti naduma-duma apas sa Rehiyon 2. Binisita ti grupo nga Indaol 1 ni Regional Director Dr. Amelita Pangilinan dagiti sumagmamano a health facilities tapno mabigbig dagiti masapul daken buklen dagiti estratehiya tapno masulbar dagiti parikot iti healthcare delivery. Impaganatgat ni RD Pangilinan nga ipakpakita dahito nga inisyatiba ti commitment ti DOH iti panang patagker ti partnership kadagiti local health facilities iti Southern Luzon ken dagiti kaabay a rehiyon. Karaman dagiti nabisita dagiti health facilities si Nueva Vizcaya paset ti Bagabag iti Bagabag District Hospital ken Alfonso Castañeda Rural Health Unit. Tapnomot masuportaran ti health and sanitation needs dagiti komunidad nang iwaras ti ahensya ti duwa gasot a toilet bowls, water purification tablets ken water sampling kit. Dahiti a facility visits kat nakalinya iti agenda number 2 ti ahensya a bawat Pilipino ramdam ang kalusugan babaan ti 8-point action agenda ni Secretary Ted Herbosa. Manipod syudad ti Tuguegarao dahiti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, April. Yan ang ulat mula sa Tuguegarao. Samantala, dumako naman tayo sa Baguio, pagpapababa sa kaso ng cancer sa bansa. Tinututukan ng Philippine Cancer Center ang detalye ng balitang ito mula kay Jong Munar.
Cancer wenno neoplasms iti may kadwa kangrunan nga rason iti pupusay dagiti Pilipino may basar ti datos ti Philippine Statistics Authority Civil Registration Services iti tawen 2024 iti bilang 42,870. Ti top 1 leading causes of deaths kadagiti Pilipino ket ischemic heart diseases no sa dino nakalista ti naso nga ahensya iti 76,446. Kinuna ni Dr. Clarito Cairo, Medical Officer for Manibot Philippine Cancer Center, Cancer Control Technical Services and Information Resource Management Division, ang masapol nga tutukan iti gobyerno ti cancer gapot tultuling nga panagnato iti naduma-duma kaso iti naso nga sakit. Inay na pa may basar iti 2022 Global Cancer Observatory nga impatungpal ti World Health Organization International Agency Research on Cancer ket numero 1 ti breast cancer, may kadwa ti lung cancer, may katlo ti colorectal cancer, liver, sumarsarunot ti prostate, cervix uteri, thyroid, leukemia, ovary, corpus uteri, NHL, stomach, and pancreas cancer. May basar pa iti datos ti top 5 leading cancers ti lalaki ket lung cancer, liver, stomach, colon, ken rectum, bayat iti babae ket breast cancer, cervix, lung, ovary, ken stomach cancer, kabayatan nga tigatigiti ubing ket numero 1 ti leukemia, lymphoma, brain, spinal, retinoblastoma, ken bone cancer. Manipot ti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jong. Yan ang ulat mula sa Baguio. Samantala, dumako naman tayo sa Virac, Sagrada Dressmaker sa Catanduanes, sumailalim sa textile crafting training sa tulong ng Philippine National Police o PNP at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rosie Nieva. Naging matrayumpo ang tulong aldaw na training sa Textile Crafting kan Sagrada Dressmaker Association na ginibos sa Kabugao, Bato, Catanduanes. Narealisar ang programa sa pakikipagtabangan kan Revitalized Police sa Barangay Team Sagrada Viga sa TESDA na nagtao sa grupo ning kasanayan asin kaaraman nga ning mapalangkawan sa indang kakayahan sa pagibo ng mga produktong tela. Nagsairarom ang mga ini sa hands-on sessions dapit sa pagibo ng mga kortina, punda asin mga basahan sa tabang kan mga tauhan kan TESDA. Positibo man ang mga otoridad na mabukas ini ning bagong oportunidad para sa grupo asin sa komunidad, asin maresulta sa mas halangkaw na kalidad ng mga produktong tela. Mas mahewas na merkado para sa mga kabali asin ang pag-uswag kan ekonomiya. Big share tuman kan RPSB Team Sagrada at sa indang padagos na suporta asin tabang sa komunidad. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rosie. Yan ang ulat mula sa Virac at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Cebu. 77% ng mga taga-Bohol naniniwalang wala ng mga armadong rebelde sa lalawigan ayon sa isang university survey. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jessa Agua Ilanan. Mukabat sa 97% sa mga Bulanon ang wala na makamatikod sa presensya sa mga armadong rebelde sa lalawigan sa Bohol. Kinisigon sa Bohol Polls 2025 results nga gihimo sa Holy Name University Center for Research and Publication sa Tagbilaran City, Bohol. Matod sa naasoy nga pagtuon, posibleng mao na kini ang resulta sa hiniusang programa og lakang sa lokal ug nasyonal nga gobyerno aron matubag ang suliran sa kagutom ug kaangayan sa lalawigan sa Bohol. Usa ang Bohol nga gikonsiderar nga success story sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kun NTF-ELCAC. Diin pipila na ka mga kanhi rebelde ang mibalik sa sabakan sa gobyerno human mapasabot sa tanyag sa gobyerno kanila nga bag-ong kinabuhi ug panginabuhi. Regular nga mopagawas ang nahiskutang tunghaan ug survey nga nagsukod sa panahom sa mga Bulanon mahitungod sa panggobyerno ingon man ang pulso sa umaabot nga lokal nga piniliay pinaagi sa Bohol Polls matag election year. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jessa. Yan ang ulat mula sa Cebu. Samantala, dumako naman tayo sa Iloilo. Peacekeeping teams binuo sa Aklan para sa May 2025 elections. Ang detalye ng balitang ito mula kay Paul Tarosa. Para sa matinlo kag matawhay nga piniliay sa probinsya sang Aklan, nagtukod sang tagapamayapa ng tension teams o kon peacekeeping teams sa probinsya. Inyang ginabugusan sang Aklan Police Provincial Office, religious leaders, peace advocates, COMELEC Aklan kag DepEd Aklan. Ang TTT magatutok sa pag-de-escalate sa mga tensyon kag pagtapna sang election-related violence pinagi sa peace talks, dialogues kag agreement sa probinsya sang Aklan. Naistoryahan man sang grupo ang intense political rivalries, loose firearms kag vote buying kag vote selling. Suno kay Aklan Police Provincial Office Director Police Colonel Arnel Ramos, komitido ang kapulisan sa pagpatuman sang kalinong kag katawhay kag ilaman ginapasiguro nga apolitical sila. Nagapati ang grupo nga sa kolaborasyon sang tanan nga stakeholders mangin malinong kag matawhay ang eleksyon sa probinsya sang Aklan. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Paul. Yan ang ulat mula sa Iloilo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Butuan. Employment rate sa rehiyong Caraga tumaas ng 76.1%. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jocelyn Morano. Mas midaghan ang nakatrabaho sa tuig 2024 dinhi sa Caraga Region kung itandi sa tuig 2023 nga naa sa 95.9%. Subay sa Caraga Regional Development Report 2024, ang employment rate sa miaging tuig mitala sa 96.1%. Samtang gibutyag usab sa Regional Development Council o RDC Caraga ug sa National Economic and Development Authority o NEDA Caraga, ang pag-ubos sa unemployment rate gikan sa 4% sa tuig 2023 ngadto na sa 3.9% sa tuig 2024. Mikunhod usab ang underemployment gikan sa 19.6% ngadto na sa 15.9%. Ang pag-improve sa ihap sa mga nakabaton og trabaho resulta sa pagtubo sa ekonomiya diin nakabot sa rehiyon ang 339.6 billion pesos gross regional domestic product o GRDP. Mihinay usab sa 2.7% ang regional inflation sa tuig 2024 pamatuod sa pag-arang sa ekonomiya sa Caraga Region. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jocelyn. Yan ang ulat mula sa Butuan. Samantala, dumako naman tayo sa Marawi. Bangsamoro government nanawagan ng pag-unawa sa kultura ng mga Muslim matapos ang naging kontrobersyal na pahayag ng punong lalawigan ng Misamis Oriental laban sa mga Muslim at BARMM communities. Ang detalye ng balitang ito mula kay Johania Yusuf. Pagkisabutan na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao di na BARMM kumadaklataw so kapaganadiran ko ayan agu paninindag mga Muslim Maranao agu mga kibabaling sa BARMM mapasadagyang ko to akya payagulalag Misamis Oriental Governor Peter Senior Pedro Onabia ini kasi singay o kadaklan. Si kuminalangkap a video isa ko April 4 inaloy Governor Onabia kapakay kapuunan asimukat o dinawi di akal sa mga Muslim amay komita pisiran sa local government a Misor. Sabab si ini ni sampay o pitibarangan ng mga umpungan so kaya pakaratayran ko katero Onabia pagkaadin sa dimapia agu kapupakay to ay ko mga Muslim. Kabasay BARM spokesperson attorney Asnin Pindaton, so katero yan na isa akarina akukurang so sabutian ko pitibarangan na culture ago religion. Kinanglan na souluan na aya mala absubot ko kaya pa kambida-bida uman isa ko ayan agu di ka pakaguluan ni ko mga programa para ko kaysa sa agu kalilintad. Yes, si Johania Yusuf pun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat kay Johania mula dyan sa Marawi. At yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at ang Balitang Showbiz pagkatapos po ng ilang mga paalala. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar, hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic, nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto ngayon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay, ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasang matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ang ating pamahalaan na hihigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao. Sa Pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na kabilang sa tatalakayin ng Monetary Board sa kanilang nakatakdang policy meeting sa Abril Agis ang 1.8% inflation at mga pagbabago sa global trade developments. Ginawa ng BSP ang pahayag kasunod ng pagbagal ng inflation noong Marso na pasok sa inaasahang forecast range ng BSP na 1.7 hanggang 2.5%. Ayon sa BSP, ang resulta ng inflation ay naaayon sa kanilang pagtataya na mananatiling nasa loob ng target range ang inflation sa mga susunod na buwan dulot ng pagbaba ng taripa sa bigas at pagluwag ng presyo ng mga bilihin sa pandaigdigang merkado. Gayunpaman, nananatiling balanse ang mga panganib sa inflation outlook para sa taong 2025 at 2026.
Sa gitna ng mga ito, ipinahayag ng BSP na magpapatuloy sila sa maingat at kalkuladong diskarte sa pagpapaluwag ng monetary policy upang matiyak ang price stability na makakatulong sa pangmatagalang paglago ng ekonomiya at trabaho. Ang anumang pasya sa pagbabago ng interest rate ay mananatiling nakabatay sa mga datos. Inaasahang gagamit ang BSP ng pinakabagong Consumer Price Index o CPI at iba pang lokal at global information bilang batayan sa kanilang desisyon sa darating na pulong. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naniniwala si Finance Secretary Ralph Recto na may oportunidad sa gitna ng ipinataw na reciprocal tariff ng Amerika, partikular sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN region. Ang Southeast Asian nation ay kabilang sa mga hardest hit ng mas mataas na taripa na nasa 32% hanggang 49% maliban ang Pilipinas at Singapore. Ayon kay Recto, dahil sa mas mababang taripa ang ipinataw sa Pilipinas na nasa 17%, pagkakataon ito para sa ilang investors na nais lumipat sa bansang may mas mababang taripa. Naniniwala si Recto na maaaring maging destinasyon ang Pilipinas para sa global value chains, partikular sa industriya ng electronics, textile, food at automobiles. Dahil anya sa global comparative advantage ng Pilipinas sa coconut oil, naiposisyon ang bansa na i-expand ang market share nito para sa coconut-based products maging sa garments export kumpara sa China, Bangladesh, Vietnam, Mexico at India na may mas mataas na taripa. Samantala, sinabi rin ng kalihim na patuloy na isusulong ng gobyerno ang free trade agreements sa ilang global partners gaya ng United Arab Emirates, Chile at Canada. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ikinatuwa ng Department of Agriculture o DA ang pagbaba ng inflation sa 1.8% nitong Marso. Ito na ang pinakamabagal mula nang ipatupad ang mga lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang pagbaba ng presyo ng pagkain, lalo na ang bigas, ang naging dahilan ng pagbagal ng inflation. Nabatid na nagpatupad ang DA ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP para sa imported na bigas noong Enero sa halagang 58 piso kada kilo, na unti-unting binaba hanggang 45 piso noong Marso at 31. Bukod dito ay nagpatupad din sila ng MSRP sa baboy noong Marso na nakatulong sa pagbaba ng presyo ng karne. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., patunay ang mga datos ng inflation na epektibo ang hakbang ng gobyerno sa pagprotekta sa mamimili. Patuloy anya ang pagtutok ng DA sa presyo at produksyon upang matiyak ang abot-kayang pagkain para sa pamilyang Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Siniguro ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang suporta para sa mga modern jeep na gawang Pinoy. Kasunod ito ng ginawang showcase ng modern jeep sa Kamara nitong Sabado. Kasama ni Romualdez sa pag-inspeksyon ang mga opisyal ng Francisco Motors na sina Elmer Francisco, Chairman, at Dominic Francisco, President at Chief Executive Officer, pati na rin ang mga leader ng transport groups. Gate ni Romualdez, hihimukin niya ang mga kongresista na suportahan ang mga modernong, tradisyonal at electric jeep na gawa dito mismo sa Pilipinas.
Sabi pa niya, ang modernisasyon ng pampublikong transportasyon ay hindi lang para sa mga mananakay, ngunit para din sa kalikasan. Naniniwala ang House Chief na ang modernisasyon ay makakatulong din sa ekonomiya ng bansa dahil sa potensyal na trabahong malilikha nito. Ayon kay Elmer Francisco, tinatayang kakailanganin ng 250,000 units ng bagong Public Utility Vehicles o PUV sa ilalim ng Jeepney Modernization Program. Nangako naman ang House Leader na titiyakin ang sapat na pondo para sa Jeepney Modernization Program, gayon din ang suporta para sa mga tsuper at operator na maapektuhan nito. Hirit ni Francisco, makakatulong anya na mapababa pa ang presyo ng Pinoy-made modern jeep kung mabibigyan ng duty-free importation sa raw materials at capital equipment at zero-rated value-added tax o VAT para sa locally purchased at imported raw materials. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangunahan ni Department of Energy o DOE Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo at United Kingdom Trade Commissioner for Asia Pacific Martin Kent ang isang pagpupulong upang pag-usapan ang posibleng pagtutulungan sa lumalagong offshore wind o OSW industry ng Pilipinas. Sa isinagawang high-level meeting na dinaluhan din ng mga kinatawan mula sa Public-Private Partnership o PPP Center at Philippine Ports Authority o PPA, tinalakay ang repurposing ng mga daungan upang suportahan ang OSW sector. Ayon kay Commissioner Kent, buo ang suporta ng UK sa energy transition ng bansa na kapwa layong mag-decarbonize sa pamamagitan ng offshore wind development. Ipinahayag naman ni Undersecretary Bacordo ang matibay na hangarin ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa mga bansang may malawak na karanasan sa OSW gaya ng UK upang mapabilis ang pag-abot sa national climate goals. Bahagi ang OSW ng Philippine Energy Plan 2023 to 2050 na naglalayong makamit ang 35% renewable energy share pagsapit ng 2030 at 50% pagdating ng taong 2050. Sa pamamagitan ng matatag na pandaigdigang kooperasyon tulad nito, ayon sa DOE, patuloy na tinatahak ng Pilipinas ang landas tungo sa isang malinis at mas matatag na sektor ng enerhiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala mula sa ating stasyon. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 9, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts.
Ang EcoZone program sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay na ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan at sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin nito ay mas maraming oportunidad na trabaho para sa mga Pilipino. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs but quality and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Balitang Sports. Ipinakita ni Justin Baltasar ang kanyang presensya sa ilalim ng net kung saan inakay ng rookie big man ang Converge sa 92-83 panalo laban sa Phoenix sa PBA Season 49 Philippine Cup nitong linggo na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Biningwit ng top overall pick ang game high na 16 na rebounds kasama pa ang 9 na puntos, 6 na assist, 2 tapal at 1 steal kung saan bumawi ang Fiber Xers sa isang masaklap na pagkatalo kontra Meralco sa pagbubukas ng komperensya at maging 1-1 ang kanilang record. Dahil sa panalo, lagapak naman sa 0-2 panimula ang Fuel Masters pagkaraan ang una nilang talo kontra Terra Firma. Biglang umarangkada ang Fiber Xers sa second half pagkatapos ang malamyang unang 2 quarters kung saan nakompleto ni Alex Stockton ang isang 3-point play at nakapasok si Brian Santos ng triple para umabante sila sa 64-54. Pinangunahan naman ni Alex Stockton ang opensa ng Converge sa nalikom nitong 18 puntos, sahog pa ang 6 na rebounds at 1 assist, habang sina Shawnee, Winston at Santos ay nagambag ng 14 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod mula sa bench. Nagposte naman ang isa pang big man ng Fiber Xers na si Justin Arana sa nagawa nitong double-double na may 10 puntos at 10 rebounds kasama pa ang 3 assist at 1 steal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kahit dehado ang Adamson University dahil sa kalaban nila ang defending champion, naniwala ang Lady Falcons sa kanilang kakayahan kaya't ginulantang nila ang National University sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament. Pinataob ng Lady Falcons ang Lady Bulldogs 25-23, 15-25, 28-26 at 25-22 sa larong ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City nitong linggo. Impresibo ang performance ni rookie captain Shaina Netura sa nagawa nitong 32 puntos, ang kanyang ika-4 na 30-plus ngayong season para akayin ang Adamson lagpas sa Lady Bulldogs na naglaro ng wala si opposite hitter Eliza Solomon dahil sa left ankle sprain. Nasa ika-7 pwesto ang Adamson pagdating ng laban kontra NU, subalit dahil sa panalo, napaganda ng Lady Falcons ang kanilang record sa 4-7 at nagkaroon ng pag-asa para makapasok sa playoffs.
Subalit ang mas importante ay bumagsak ang Bulldogs sa 9-2 at binigyan ang De La Salle University at pati na rin ang dalawang koponan ng Far Eastern University at University of Santo Tomas ng pag-asa para makakuha ng pwesto sa playoffs may ilang linggo na lamang sa pagtatapos ng elimination round. Posibleng tumaas sa team standings ang Lady Falcons kapag napanalo nila ang kanilang huling 3 laro. Sa isa pang laban, nakakuha ng lakas ang Lady Tamaraws kay Faida Bakhanke sa isang 25-21, 25-16, 14-25 at 26-24 tagumpay laban sa University of the Philippines. Sa record na 7-4, katablan na ngayon ng FEU ang UST sa number 3 spot ng team standings, subalit may angat ng konti ang Golden Tigresses dahil sa set ratio. Subalit ang kapwa eskwelahan ay may 3 laban pang nananatili sa elimination round. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naging mas matimbang ang 2 panalo kumpara sa 4 na talo. Ito ang sigaw ng Signal kung saan nakuha nila sa wakas ang kanilang rhythm para pataubin ang paboritong crisscross kung saan kinuha nila ang Game 3, 25-22, 25-16 at 28-26 para pamunuan muli ang 2025 Spikers Turf Open Conference nitong linggo sa larong ginanap sa PhilSports Arena. Dahil sa panalo, nalutasan ng HT Spikers ang problema kontra King Crunchers na tinalo sila ng 4 na beses ngayong season. 2 beses silang tinalo ng crisscross sa elimination round, 1 beses sa single round semifinals stage at isa pa sa Game 2 ng kanilang finals para puwersahin ang do or die Game 3. Subalit kung kailan mas importante ang laban, ipinakita ng veteranong Signal kung paano maging kampyon. Naging kaliwat kanan ang kombinasyon ni Louie Ramirez at Steven Rotter kung saan ang 2 players ay nagrehistro ng 15 puntos bawat isa habang sina Lloyd Josafat at Wendell Miguel ay nagtapos ng may tig-8 markers para kunin ang ikatlong magkakasunod na corona sa Open Conference. Umasa ang crisscross na winalis ang elimination round at ang semifinals bago matalo ng Signal sa finals round kay Jude Garcia na nakapagtala ng 12 puntos. Nagtapos naman si Jayron Requinton ng may 9 na markers habang ang veteranong si Mark Espejo ay nakagawa lamang ng 6 na puntos mula sa bench. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatili pa ding hari ang PhilAm Nation Select USA sa Smart National Basketball Training Center o NBTC National Finals pagkaraan ang kanilang panalo laban sa Phenom Blue Fire Pasay sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena nitong linggo. Tinalo ng koponan ng PhilAm Nation ng Pasay 64-59 sa 2025 Finals para kunin ang kanilang ikalawang titulo sa loob ng 2 taon sa taunang 19 Under Basketball Tournament. Kahit tinanggal sa second half ng importanteng laban, ang 32 puntos ni Angelino Mark ay sapat na para gabayan ang Select USA sa titulo. Nakatulong din ang kombinasyon ng tambalang Cody Shen at Kylum Harris na nakagawa ng tig-7 puntos bawat isa. Nakapagtala naman si Kiefer Alas ng 20 puntos, 2 assists, 2 rebounds at 1 tapal para sa koponan ng Pasay, subalit hindi ito sapat para hadlangin ang pagkopo ng PhilAm Nation ng kampyonato. Nagtapos naman si Bon Daha ng Phenom Blue Fire ng may 7 puntos at 12 rebounds at nakuha din nito ang Best Defensive Player Award. Napalanunan din ni Mark ang
ng PhilAm Nation Select ang Ato Balodato Most Outstanding Player Award. Samantala, hindi naging mapalad ang Top Flight Sports Canada na maiuwi ang korona ng Division 2 pagkarang yumuko sa St. Jude Dasmariñas, Cavite sa finals. Tinalo ng St. Jude ang Canada 93-88 para hintuin ang Top Flight Sports na kunin ang Division 2 Championship sa ikalawang sunod-sunod na taon. Nakapagrehistro si Nexel Aguilo ng Cavite ng 23 puntos, 5 rebounds at 4 na assists sa loob ng 20 minutong aksyon. Malaki din ang tulong ni Stanley Gicoso at John Arvin Ruba sa kampanya ng St. Jude para sa titulo na nakagawa ng 14 at 13 puntos ayon sa pagkakasunod. Nasayang naman ang 30 puntos at 5 rebounds ni Chad Gamad sa talunang Top Flight. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod na po ang balitang artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang iyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Eraserheads frontman na si Eli Buendia na hindi muna makakasama ang lead guitarist ng banda na si Marcos Adoro sa kanilang upcoming concert and project dahil sa kinahaharap nitong bagong kontrobersiya. Nitong linggo, Abril 6, nag-post si Eli sa kanyang X account para isapubliko ang pansamantalang paglayo ni Marcos sa kanilang banda habang inaayos nito ang kinasasangkutang issue. Mababasa sa tweet ni Eli, quote and unquote, "We acknowledge the recent allegations that have surfaced online. As proponents of justice, we unequivocally condemned all criminal acts and stand against abuse of any form. Above all, we seek the truth. As Marcos makes time to address the matter at hand, he will be stepping back from the upcoming project. We move forward with humility and deep respect for the truth and social responsibility." Bagamat hindi mismo sinabi ni Eli kung ano ang recent allegations na tinutukoy niya sa kanyang post, mahihinuha na patungkol ito sa alegasyong rape ng isang netizen kay Marcos. Noong Marso 30, isang netizen ang nag-post sa Reddit para ibunyag na di umano'y pinagsamantalahan siya ni Marcos noong siya ay high school. Gustuhin man daw niyang kalimutan ang lahat ng trauma, hindi raw niya maatim na makita ang mga larawan ni Marcos sa social media. Lalo na ngayon na nagpo-promote ang kinabibilangan nitong banda na Eraserheads,
para sa Electric Fun Music Festival concert nito sa darating na May 31. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inamin naman ni Kylie Padilla na hindi niya nakita ang kanyang hinahanap sa isang married life sa pagsasama nila ng estranged husband na si Aljur Abrenica. Pabiro ring tinawag ni Kylie na big mistake ang kasal nila ni Aljur, subalit binawi ito ng kapuso actress dahil nagkaroon naman sila ng 2 anak, sina Alas at Axel. Nagsalita si Kylie ukol sa kanyang failed marriage sa interview sa kanya ng kanyang tiyahing si Bibi Gandang Hari. Na-i-upload naman ito sa YouTube channel ni Bibi nitong April 3. Sa panayam, inusisa ni Bibi ang pamangkin tungkol sa pag-iwan nito sa show business noong kasagsagan ng kanyang karera. Sabi nga ni Kylie na inaming nabuntis siya noong ginagawa ang kapuso fantasy series na Encantadia, quote-unquote, I was in love, yes. Dahil nga dito, iniwan muna niya ang show business para pagtuunan ang pagpapamilya. Tanggap ni Kylie na marami kasama ang kanyang mga mahal sa buhay ang na-disappoint dahil nangyari ito sa panahong kumbaga nasa peak siya ng kanyang showbiz career. Tinanong naman ni Bibi kung naramdaman ba ni Kylie noong gusto na niyang magpakasal. Sabi nga ni Kylie, natatawa pa nga siya dyan quote-unquote, oh my God, should I be honest? Ang hirap magsinungaling. Wait lang, may issue na naman kami, baka may magalit. Seryoso niyang paliwanag, quote-unquote, I wasn't ready to get married cause I didn't really believe in marriage. But to make everyone else happy, we got married. Sinabi ng aktres na masaya na sana siya noong mag-live-in na lang sila ni Aljur at ayusin ang kanilang pagsasama. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating mga chika, dumalo sina Catherine Bernardo, Daniel Padilla at Andrea Brillantes sa Brighter Together the ABS-CBN Ball 2025 nitong Biyernes sa isang hotel dito sa Quezon City. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na present silang tatlo sa isang event mula nang may announce ang breakup ng Kathniel noong Nobyembre ng taong 2023. Ayon sa isang source, muntik nang mag-cruise ang landa sina Catherine at Daniel pero nagawa ng paraan ng team mismo ni Kath na mailayo ito kay Daniel. Pero may mga kumakalat sa Reddit na merong confrontation na naganap, no? Pero hindi pa ito confirm, no? Kaya hindi pa natin to ibabahagi unless magsalita ang mga involved. Pero eto nga, no, ang nailathala, sabi nga ng source, quote-unquote, yung program more or less ay 15 minutes lang, matagal yung red carpet pero sandali lang ang program para makapag-party-party at mag-enjoy yung mga bisita, yung iba umuwi na agad. Sa Brighter Together, the ABS-CBN Ball 2025, takaw pansin itong si Andrea, lalo pat suot niya ang iconic Bulgari Serpentine necklace na ipinahiram ni Heart Evangelista. Ang mga alahas sa Bulgari Serpentine Collection ay sumisimbolo sa wisdom, vitality, and temptation. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Steph Vicente para sa ating showbiz balita.
at kay Leo Magpayo para sa ating balitang negosyo at balitang pampalakasan. Yan po ang kabuuan ng ating mga segmento ngayong araw na ito at ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito, sa ating mga executive producer, kina Stephanie Vicente at Jerome Toledo, sa mga nakasama natin sa technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!